Ganun kapag singer. Kailangan tumit. You're gonna love! Ganun. Sorry. Tol, palong-paluwak. Pag ganun mo, gumanon, wapak! Let me see you! Salamat po. Thank you, Kay. Yula. Bricks! Tumaas ang balahibo ko sa mukha. Effortless ang pagkanta mo. Alam mo, nandun na tayo eh. Kayang-kaya mo yung matataas na notes. Siguro ang masasuggest ko na lang, although wala na akong problema, magaling ka kumanta, siguro lagyan mo na lang ng sarili mong style or wag mo lang basta, alam mo yun, yung kantahin or ibato yung kanta. Yung mas namnamin mo pa para maging, alam mo yun, mas makabagbag damdamin. At saka gusto ko lang sabihin sa'yo na walang kinalaman ang show na ito sa buhay ninyo. Diba? Sa buhay ninyo, kung ano man ang buhay nyo sa labas, kung ano man ang problema nyo, kung ano man yon, walang kinalaman basta ito ay tungkol sa talento ng Pinoy. At merong kanon. Thank you, Yula. Direct Joey, were you impressed? Alam mo, Bricks, I have 3 points na i-raise. Unang-una, alam mo ba na pinili mo ang isa sa pinakamahirap na kanta na pwedeng kantahin na kahit mga kilalang mga awit ay pumapalpak kapag kinakanta yan. At ang nakakataba ng puso ay ang ganda ng interpretasyon mo at hindi lamang pwede pasar, kundi maganda ang interpretasyon mo. Napanood mo ba ito sa YouTube o saan mang mga yung pagkanta ni Jennifer, the original Effie, si Jennifer Holiday? Sa Dreamgirls po. Oo, sa Dreamgirls, hindi ba? O tsaka si Jennifer yung Jennifer Hudson, yung sa pelikula. Siguro, pag pinanood mo kasi yung dalawang interpretasyon nila, hanip dahil within the context of Dreamgirls nga. Hindi ba talaga dumadagundong ang emotion? Siguro sa bagay na yun, pwedeng itulak mo pa ng konti. Ikalawa, tama ang sabi nila. I mean, professional ka pagdating mo dyan. Hanip ang presence mo, hanip ang confidence mo, at nakaka-relate ka sa audience mo. At higit sa lahat, ikatlo, original ka sa lahat ng mga nakita kong kumanta at nag-perform sa gabing ito. Original hindi dahil sa lifestyle choice mo, original ka dahil sa estilo mo ng pag-awit. At sa bagay na yan, isa lang ang masasabi ko, kakabahan si Cedric sa gabing ito. Salamat po. Thank you very much, Direct. Napabili pa kayo ni Brick sa kanyang pag-awit. Just text TV7 and send it 2256 for a chance to win 20,000 pesos. Bricks, maraming salamat sa iyong performance. Thank you very much, Dance Scout. Bago natin malaman kung sino ang nakakuha ng pinakamataas na marka, let's watch a quick recap ng mga nakapasa sa panlasa ng ating panel. Sa aking paglalo, dadalhin ang lahat at ang di na hanap-hanap. Maswerteng talentado mula sa mga ito ang lalaban kay Cedric. Sino ang sagot sa pagbabalik sa pinakamalaking talent show ng telebisyon, ang Talentadong Pinoy? Ang nakakuha ng pinakamataas na score at haharap kay Cedric ay walang iba kundi si... Dandararan! Sino kaya sa mga umamon ang may pagkakataong lumaban sa kampyon? Ikaw naman, Sedi, mas galingan ngayon. Asi baka magbago ang ihip ng panahon. Abangan!
Tuloy lang ang kasiyahan dito sa Saturday edition ng Talentadong Pinoy. Lahat ng 7 talentadong nag-perform ngayong gabi ay tatanggap ng 5,000 piso. Lahat ay nakapasa sa kurtina ng ating talent scouts kaya lahat sila may pag-asa pang mag-uwi ng 50,000 pesos. At yun ay mangyayari kung matalo nila ang ating one-time defending champion na si Sedi. Hawak ko na ang desisyon ng ating jury at mga talent scouts. Ang nakakuha ng pinakamataas na score at haharap kay Sedi ay walang iba kundi si... Walang iba kundi si Bricks! To all our other talentados, thank you very much, guys. Bricks, congratulations. You now have 10,000 pesos and a chance to have a battle of singing with Sedi. Ano kaya ang tunay na nararamdaman ng ating defending champion ngayong siya ang nakapagpigil kay Joseph, the artist na maging Hall of Famer? Alamin natin mula sa kanya. Highway road to the midnight sun. Whisk around and round. Hindi ko po expected na matatalo ko po si Kuya Joseph. We have a new champion, Sedi! Kasi po, napanood ko po yung iba niyang mga laban. Hanga po kasi ko sa kanya. Laking pasasalamat ko po kay Lord. Matutulungan ko po sila nanay sa mga problema nila. Sana po sa next na laban ko po, makanta ko po ng ayos yung kanta ko. At sana po, manalo rin po ako. Sa mga makakalaban ko po sa susunod, asahan niyo po na mas gagaling ako pa po. With a heart-wrenching performance hoping to send him to another win, here's our one-time defending champion, Sedi. Mahal, ikaw ay nasaan? Aking minimithi ay ikaw lamang. Ikaw lamang, ikaw ang aking pangarap. Ikaw ang sagot sa aking dasal. Puso ko ay iaalay, pagkat minamahal kitang tunay. Magpakailanman ay kasama ka. Ikaw ang pangarap. Ikaw ang aking pangarap. Sedi, please come over to the stage with me at kausapin natin ang mga talent scouts. Tuesday, ano sa palagay mo? Sedi, ang tinalo mo nung nakaraan ay isang kampiyon na tumayo sa entablado ng 9 na linggo. At napakahirap gawin yon. Siya pa lang ang gumawa nun sa history ng talentadong Pinoy. So tumaas yung expectations namin. Sinabi namin sa'yo nung sumama kami sa stage na sa susunod na magkikita tayo, galingan mo kasi yung mga taong nagalit sa amin nung araw na yun dahil ikaw ang pinili namin, kailangan mapatunayan natin sa kanila na tama ang naging desisyon namin. Ngayon, anak, ito ang sasabihin ko sa iyo. Ang pinili mong kanta para sundan ang pinatunayan mo nung linggo na yon ay hindi naaangkop. Sana pumili ka ng kanta na abot mo talaga, yung talagang maipagmamalaki mo at maisha-showcase